Hello mga misis, gagawa po tayo ng homemade skinless longganisa. Napakasarap po nitong longganisa na to. Try nyo po. Ayan. Gumamit po ako dyan ng 2 kilong giniling na baboy or pork. Ayan. Tignan nyo na lang po yung aking way ng paggawa. Napakadali lang po. Ito po ay natutunan ko sa isang culinary school sa Hong Kong noon, way back 10 years ago. Pero napakasarap po. Hindi po ako gumamit dito ng preservative. Yung mga ingredients ko po ay nasa screen po. Tignan nyo na lang po. At panoorin din po ninyo ang aking video para po malaman po ninyo yung way ng paggawa ko ng aking homemade skinless longganisa. Ayan, lamasin lang po natin yan na maigi. Pagkaya natin mailagay yung mga ingredients. Lamasin po natin hanggang sa maging paste po yan. Ayan po ay yung paprika na aking pampakulay. Pwede rin nyo pong lagyan ng food color. Sa inyong choice po kung anong pampakulay ang gusto nyong gamitin. Kasi ako po yung paprika lang po. Pero hindi naman po siya masyadong kukulay dyan. Parang natural pa rin siya. Pampalasa rin po kasi yung paprika. Ayan, naging paste na po. Pwede na natin siyang balutin. Gumamit po ako dito ng wax paper. Ayan. Ayan po. Pasok, balutan na po. Gumamit lang po ako ng 1 scoop ng ice cream. Ice cream scoop po yung ginamit ko. Ayan po yung way ng aking pagbalot. Panoorin na lang po ninyo. Ayan, gumamit po ako dyan ng card para po ma-shape siya. Napakadali po pag card kasi yung gagamitin. Ayan. Ganyan po. Di ba napakadali? Oo, shape na siya. Tapos ibabalot na lang po natin yan ng ganyan. Kahit hindi na po natin isara ang mga dulo, pwede rin naman pong isara yung dulo. Ayan, inuulit-ulit ko po yung way para po makita nyo mabuti. Napakadali pong gawin. At pwede po itong pambaon ng mga bata. At saka po pag kayo po ang gumawa, alam niyo pong malinis yung longganisa ninyo na hindi dinapuan ng langaw. Ayan, ganyan po. Napakadali lang po, di po ba? At saka mga simpleng ingredients lang yung aking ginamit. Hindi na ako gumamit ng preservative. Kailangan pong i-store yan ng 24 hours sa refrigerator. Sa baba po niya. Tapos pag pumuyari ng 24 hours, pwede na rin po natin siyang i-freezer. Ayan, ganyan po. Pwede niyo pong is-seal yung dulo niyang ganyan. Ayan. Diba napakadali at napakaganda. Pwede rin yung pong gawing business. Ayan, inuulit-ulit po ni Lola ang pagbalot. Thank you po sa panonood sa aking video. At sana'y nakarating kayo sa this time ng aking video dito sa dulong ito. Napakadali lang po. Ginawa ko rin pong business ito pero wala na kasi akong oras minsan. Kaya hindi ko na ituloy yung pag-business. Pero kikita po kayo pag po ginawa niyong business ito. Ayan, pag mahaba, putulin. Saka po natin is-sealed na. Ganyan. Sa mga interested po, alam ko na nandito na kayo sa dulong nanonood. Ayan. Ganyan lang po. Ayan, malapit na akong mayari. Pagkayari po ng work ko, ginawa yan. Kasi wala na akong oras during the day. Gumagawa po ako para sa baon ng aking mga anak sa trabaho. Kasi na-miss daw po nila ang aking skinless longganisa. Ayan. At in fairness po, napakasarap po ng timplang ito. Kayo na po yung bahalang magtimpla ng asin ninyo. Pero sa akin, sa 1 pound of meat, ay 1 teaspoon of salt po yung aking nilalagay. Para sa akin po, tamang-tama lang yun po yung alat na yun. 1 pound of meat to 1 teaspoon of salt. Ayan, lulutuin na po natin. Yan po ay kinabukasan na. After 24 hours po yan. Tarinay ko na siyang lutuin. Ayan po. I-freezer ko na rin po yung iba.
At saka hindi ko na po nilagyan yan ng mantika kasi po yung ating giniling ay may konting taba. Kaya magmamantika na po yan ng kusa. Pero malaman po itong aking ginamit na ito. Mas maganda po 30% yung fat na gagamitin ninyo. Konting tubig lang po. Wag, kasi magtutubig yung longganisa. Ayan, takpan natin para malutong maigi. Ayan, luto na ang ating longganisa. Napakasarap po yan. Ang bango-bango po ngayon. Ayan, luto na po. Kain na po. Try nyo po ang recipe ito. Napakadali at napakasarap. Pwedeng pampaon ng mga bata. Thank you po for watching. Panoorin nyo po yung aking ibang videos. Thank you.